Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. All muriho purihin ang pangalan ng Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos patuloy na kahabagan niya sa atin, piyaya. And as the word of God has said, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Hindi dahil we did good yesterday, hindi dahil we have a good health today, but because God has been merciful. Purihin ang Diyos sa kanyang kahabagan. At lalo't higit sa atin na mga mananampalataya ng Ebanghelyo na merong kaligtasan, napakabuti ng Panginoon. At naman ang kalagayan natin ngayon ay sapat itong rason para tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. And again, as we have said, ano man yung kalagayan natin, be it mga mahihirap na problema ang ating pinagdadaanan, we know that all things work together for good. Kaya nga ang sabi din sa James, count it all joy when we fall by first temptations. Hindi yun madali. Pero ito ay mga katotohanan na nalalaman natin sang ayon sa salita ng Diyos. Muli, welcome sa ating time in the Word. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na pagkakataon na meron tayo upang magsama sa online makapag-aral ng salita ho ng Panginoon. Ilang ho ng mga announcements and reminders. Tayo ho ay excited sa atin hong February, Love Month ang February. Well, we are having here at JCBC, I Love My Church, and encourage ho natin ang bawat isa na magdala tayo ng anything para sa church na magagamit ho sa ating mga gawain. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan malaki, cleaning items or whatever, or school supplies na magagamit sa Sunday school ng mga bata. Malaking blessing po yan para sa ating iglesia. And then also, Pag-ibig Conference, February 17, we will be attending a conference particularly para sa mga young people, particularly about the subject of love. And muli ay tayo ho ay looking forward to this. So, in-encourage natin ang ating mga young people, and we have a good news muli sa lahat ho ng mga kabataan dito sa JCBC na attend. Meron tayong kapatiran na nag-sponsor ng 50% na inyong fee. Supposed to be 100 pesos. Ngayon, 50 pesos na lang ang kailangang bayaran. So muli, I would like to encourage ang mga young people na ito ay talagang i-grab, and that will be a good day of fellowship, not just among us but also other believers sa ibang mga churches. And alam ho natin na ito yung magiging malaking blessing ho sa atin hong mga young people. And then also, pag-pray ho natin ang atin hong palapit na youth camp, April 8, 9, and 10. 3 days po yan at pinaghahandaan yan ng ating mga young people. Our church will be the host. So muli, hindi lamang mga young people ang involved dito. So ang ating buong church, ini-encourage natin ang bawat isa to mark those dates. Tayo ay magsama-sama para suportahan ng ating mga kabataan, and we will serve other churches, other youths from other churches during those 3 days of camp. At napakaganda po noong tema about biblical womanhood and manhood. So again, tamang-tama yan. In our Sunday school, we're tackling about homosexuality, about the LGBTQIA++ issue, and again, napakaganda timing ho para ho sa atin hong youth camp. So pray natin yan, and nawa ho ay mark natin yan sa atin hong mga kalendaryo. I'm very excited sa mga susunod na gawain ho natin. Magpa-fundraising ang mga young people natin, pero higit sa lahat, yung mga susunod na pagsamba natin sa Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag Sunday morning, we are still in our study in the book of Romans, pero sa February 25, we will have our Family Sunday. So we are looking forward to that. Ini-encourage natin ang mga families sa church
to attend as a whole family, and also mag-invite tayo ng mga pamilya sa church, and we will be having our picture taking. Ginagawa natin yan taon-taon. Last year, meron tayong malaking mga frames. 2 years ago, meron tayong mga keychains. Hindi, ref magnets. And 3 years ago, meron tayong mga keychains. Or wala yata dahil before pandemic, meron tayong mga keychains. Ayan. So, pag-pray natin at nawa ho ay ito ho ay maging kagalakan ng mga kapatiran, and also maaaring revival sa mga families pagdating sa kanilang sama-samang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. So, pag-pray natin yan at nawa ho ay asahan natin ang pagkilos at pagpapala ho ng Panginoon. With all of those announcements, I hope we are excited. I hope we'll be praying, and I hope we'll be cooperating, and tayo involved sa mga bagay ho na ito. Tayo ho muna ay dumako sa panalangin bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi about scripture meditation. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong Panginoon na patuloy na pagsusustento sa amin, at alam namin hindi ang lakas ng aming pananampalataya, kung hindi, O Diyos, ang iyong kamay na sa amin ay humahawak, ang iyong kapangyarihan na sa amin ay patuloy na gumagawa, ang iyong biyaya na sa amin ay patuloy na sumasagana. Purihin ka, O Diyos, sa mga katotohanan ito, at dalangin po namin, Panginoon, nawa kami bilang mga mananampalataya ay lalo mo pang hamunin sa mas masigasig na pananampalataya, pamumuhay na pananampalataya. At hindi lamang ito tuwing linggo, kundi araw-araw ng aming mga buhay ay maging palamuti ng Ebanghelyo, maging layunin namin na luwalhatiin ka, at kagaya ng inutos mo sa iyong salita, that we may set our affections on things above. Tulungan mo kami, Panginoon. Napakadali sa amin na ang aming mga mata ay ma-focus sa mundong ito. Ang aming mga goals ay ma-focus sa mundong ito, at hindi na sa mga bagay sa itaas na makakaluwalhati sa iyo. Ingatan mo kami, Panginoon, at gayon din sa aming pong mga pag-aaral ngayong gabi. Bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag. Gabayan mo kami. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo, isang makikinig. Aming kinikilalang katotohanan na hiwalay sa iyo, O Diyos, ang lahat ng ito ay pawang mawawalan ng kabuluhan. Kaya nawa, Panginoon, ikaw po nawa ang kumilos, ikaw po nawa, Panginoon, ang magpala, ikaw po ang mangusap. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. At ngayon din, Panginoon, namin pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan. Alam namin na wala kaming pwedeng itago sa iyo. Ultimo, Panginoon, ang hindi lamang ang gawa ng aming mga kamay, kundi maging ang laman ng aming puso't isipan ay lantad sa iyo. Maging mga damdamin, Panginoon, hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, at sa biyaya mo, tulungan mo kami na patuloy na paglabanan, patayin ang mga nakatahang kasalanan. At muli, O Diyos, ang pag-aaral namin ngayon ay magtulak sa amin sa lalo pang kabanalan sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin na may pagpapasalamat at pag-asa sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ay dumako sa ating pinaka-lessons. We are lesson number 4. And as we have said, ito ho ay napag-aralan natin early January last year. At inuulit natin dito sa ating time in the Word. And sapagkat naging maganda ang response ng ating mga kapatiran nung minsan natin itong tinalakay sa isang pangangaral ng salita ng Diyos. And it's very good, at least again, also for me, na ma-remind sa mga katotohanan na ito sa disiplina ng Scripture or Christian meditation. Dumako tayo mabilis sa ating mga pagre-reviews. Again, ang pagbubulay ng salita ng Diyos ay inutos ng Panginoon upang magawa natin ng sang-ayon sa kanyang kalooban at magawa natin ng maayos kung ang pangpanawagan sa atin ng Panginoon. As so he said to Joshua, sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." And yung way na yun ni Joshua, syempre yung buhay niya, itong buhay na kung saan siya nilagay ng Diyos bilang kapalit ni Moses na mangunguna sa bayan ng Israel upang masakop yung lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. So what a tall task ay itong gaganapin ni Joshua. At ang sabi ng Panginoon, he needs the book of the law that he may do it, he may have good success on it, and that his way will be prosperous. Now, hindi mo kailangan maging leader ng isang nasyon or ng isang church para maging totoo ito sa atin. May you be a Christian housewife. Ikaw ay isang Kristiyanong estudyante, or ikaw ay isang
kagaya ko, pastor or manggagawa sa isang iglesia. Well, anumang itong daan na pinaglagyan sa atin ng Panginoon or sa mas pamilyar na term sa atin yan, yung calling natin na binigay ng Panginoon sa atin as a husband, as a wife, or as parents, or as a business owner, wherever kang tinawag ng Panginoon for that way to be prosperous and have good success in that, we need to meditate on the book of the law. We need to meditate on God's word. So this is a command para sa atin, lahat tayo, at kailangan na kailangan natin ito. While we defined Christian meditation, we borrowed this good definition from Thomas Watson. Ang sabi niya, meditation is a holy exercise of the mind whereby we bring the truths of God to remembrance and do seriously ponder upon them and apply them to ourselves. So doon yung kapag pagtutukoy nito, it's an exercise of the mind. So hindi ito isang physical workout, it is a mental workout na kung saan inaalala natin ang salita ng Diyos, ang mga katotohanan ng Panginoon, at pinagtutuunan natin ng matinding pansin at ang layunin ay magkaroon ito ng aplikasyon sa ating mga buhay. That's why we gave these 3 elements of Christian or biblical meditation. Consideration, and that is pagpilalaan ng matinding kaisipan, pagbubulay, and then affections, maapektuhan ang damdamin, and it will lead to resolutions. Magkakaroon ng mga aksyon ito, whether kailangan gawin or mga bagay na dapat ihinto ang paggawa, magkakaroon ito ng epekto sa ating mga buhay. So again, ang Christian meditation ay hindi natatapos basta after 5 minutes. So mag-set ka ng 10 minutes or 15 minutes. Kung hindi, ang layunin nito ay magkaroon ng epekto. Meron ito dapat epekto sa damdamin at maging sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Christian meditation rescues our Christian living, obedience from a mere heavy, dry, and hypocritical performance of our duties. So this is a very, very wonderful truth. At ito ay naging espesyal sa akin. Why? Because sa ating Christian living, madali tayong humahulog na just to do it. Yung mga nakasanayan natin gawin. For example, sa atin home, tingnan lang natin, tuwing kakain tayo, nagpe-pray tayo. And that prayer can be just a dry performance of our duty. But Christian meditation will rescue those duty performance na hindi na itutuyo kung hindi ito ay merong init, ito ay merong dating at meron itong talagang damdamin ng pagmahal at sa pagsunod at pagnanasa at init sa sa pagsunod at paggawa ng kalooban ng Panginoon. So napakaganda ng napakahalaga ng Christian meditation. As James said, bakit natin kailangan ito? Because we need to be doers of the word and not hearers only. And as we have said, scripture, and as we have seen also, Christian meditation is an important bridge between knowing and doing God's will. And ang Diyos mismo ang naglagay niyan, as we have seen sa Joshua 1 verse 8. Ang sabi nga muli ng Panginoon kay Joshua, meditate upon the law of God day and night, that thou mayest observe to do. So doon ang important role na piniplay ng scripture meditation upang magawa ng mananampalataya ang kanyang duty sa Panginoon. So it's an important bridge para hindi lamang natin basta alam, kundi merong aplikasyon ang katotohanan ng Panginoon. Merong epekto sa atin hong pamumuhay. What benefits of Christian meditation? We can name many, pero nanatili tayo iilan lamang. Reviewin natin, pinag-aralan natin last time. Dito tayo natapos. Una, meditation inflames the heart affection for the Lord. It inflames the heart affection from the Lord. Muli, kanina, nabanggit na natin ito na hindi lang natin basta pine-perform yung duties out of merely performing the duties, but nandun yung ating puso, nandun yung ating affection. Sa Psalm 104 verse 34 said, "My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord." So here is that relationship between gladness in the Lord and meditation of the Lord. Andun yung pagbubulay patungkol sa Panginoon, pagbubulay sa mga katotohanan ng Diyos, sa mga ginawa ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa mga katangian ng Diyos. And ang magiging resulta nito, I will be
glad in the Lord. It inflames the heart. It affects meron to epekto sa affections natin sa Panginoon. So again, hindi na basta hindi mo lang basta ginagawa ang mga bagay-bagay, kundi nahadon yung init ng pagmamahal, nahadon yung init ng pananampalataya sa Panginoon. So napakaganda at napakatindi ng benefit ng Christian meditation. It inflames the affection for the Lord. Letter B, meditation increases growth in grace. Again, when we meditate upon the Word of God, not just study the Word of God, but we meditate upon the Word of God, ang tendency nito ay mayroong aplikasyon ito sa ating buhay. And that is really Christian maturity. It's not just, yes, part ng Christian maturity ang paglalim sa knowledge. But that's not everything about Christian maturity. Ang Christian maturity is the application of those knowledge. And how is that done? Well, isa sa mga pangunahin is through meditating God's Word. As Paul said sa mga mananampalataya, at particularly sa mga elders sa Ephesus, ang sabi niya, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified." So again, the word of God is able to build God's people up, at kailangan ito at isa sa mga pangunahin upang ma-receive natin ang salita ng Diyos, not just in our mental capacity, but sa ating puso at damdamin, at merong epekto sa ating mga buhay through meditation. Letter C, benefits ng meditation is to increase our resolve to fight against sin. Muli, nakikita natin yung dalawang direksyon. It inflames our affections toward God, and it increases our resolve to fight against sin. Familiar verse, Psalm 119 verse 11, "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." So muli, yung salita ng Diyos, yung mga katotohanan ng Panginoon, emotions can only go so far. Maaaring ma-trigger ang emotions ng iba para pansamantalang wag gawin ang anumang masama at hindi kalooban ng Panginoon. Pero ang talagang hahawak sa mga mananampalataya ay ang mga katotohanan ng Diyos, yung mga salita ng Panginoon. At nawa ay maging ito ay isa sa mga maging talagang tulak sa atin upang seryosohing ibigay ang ating mga sarili sa disiplina ng palagian, tuloy-tuloy na pagbubulay ng salita ng Panginoon. Letter D, the benefits ng Christian meditation is it deepens repentance. It deepens repentance. Yes, we fight against sins, and yes, we know na may mga pagkakataon na pumapalya tayo, nadadapa, nahuhulog, natutukso ang mananampalataya. At ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 50 verse 22, "Now, consider this. Think on this. Meditate on this. Give serious attention on this." Sabi ng salita ng Panginoon, "Ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of the Lord." So consider this, meditate on this. Ikaw na lumilimot sa Diyos, na ikaw na gumagawa ng hindi kalooban ng Panginoon, ikaw na nagpapatuloy sa hindi pananampalataya sa Ebanghelyo. Alam mo ang Ebanghelyo, alam mo si Kristo ang tagapagligtas, pero hanggang ngayon hindi mo siya tunay na sinasampalatayanan. Hindi ka tunay na nagsisisi sa iyong mga kasalanan at tunay na tumitiwala kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, "I will tear you into pieces." O meditate on that. Nawa ang isang taong hindi pa mananampalataya dapat manginig sa takot. Kung talagang ibubulay niya, pagbubulayan niya ang katotohanan ito, "I will tear you in pieces." Manginig sa takot ang taong wala kay Kristo. At ang Kristiyano naman na nahulog sa kasalanan ay magkaroon ng mas lalo pang malalim na pagsisisi. Na makita niya na ang kasalanan ng kanyang ginagawa ay hindi baliwala sa Panginoon. So muli, meditation deepens repentance both in the believer and unbeliever. At nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. So napakahalaga ng
Christian meditation. Letter F, meditation creates life, a life of joy, thankfulness, and contentment. As we live dito sa buhay na ito na napakaraming pagsubok, napakaraming mga kahirapan, napakaraming mga kabigatan. Well, ang pagbubulay sa salita ng Diyos ay magbibigay ng kagalakan. Magtutulak sa atin para maging mapagpasalamat, magkaroon ng kakontentuhan habang tayo nabubuhay sa mundong ito na apektado ng kasalanan. Ang sabi ng Psalm 16 verse 7, I will bless the Lord who have given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. Again, that's pertaining to meditation. Yung reins, yung thinking, yung thoughts niya, it will instruct me in the night seasons. I have set the Lord always before me. Laging nasa harapan ng Panginoon. Laging isip, laging binibigyan pansin ang Panginoon. He is at my right hand. I shall not be moved. Therefore, ano magiging resulta? My heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. So please take note. Nandun yung epekto sa kanyang affections. My heart is glad. My glory rejoiceth. And merong epekto ito physically. My flesh. My flesh. Makailan lamang nakapanood ako ng documentary about the epidemic of loneliness. Napakatindi. Sabi doon sa documentary na yon, ang loneliness ay pwedeng umepekto sa kalusugan ng tao na katumbas ng 15 sigarilyo. Yung pagiging malungkot, siguro nandun na yung depression, nandun na yung anxiety, umeepekto sa kalusugan na para daw katumbas ng 15 sigarilyo. Parang umubos na halos isang kahang sigarilyo kapag nahandun yung kalungkutan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, yung meditation, yung my reins also shall instruct me in the night watches. I have set the Lord always before me. Anong resulta? My flesh also rests in hope. So merong epekto physically. Merong epekto physically. Merong pagpapahinga. Meron tayong mga kapatiran, meron na tayong mga kinakaunselan na talagang walang kapahingahan. Ang isip ay walang kapahingahan. Ang damdamin ay walang kapahingahan. At tunay nga naman, pag tumingin ka sa napakaraming mga bagay, ay napakaraming kabigatan at maraming mga bagay na pwedeng katakutan. Pero saan makakasumpong ng kapahingahan? At muli, napakaganda ng pangangaral. If you were not here at church last Sunday, wala ako, pero habang nagbabiyahe ako pa uwi, ay pinakinggan ko yung pangangaral ng salita ng Panginoon from the book of Isaiah about the sovereignty of God. What a wonderful truth. At kagaya nga ng sinabi ni Spurgeon, the sovereignty of God is a pillow where the believer can rest his head every night. Pwedeng ihiga ng mananampalataya ang kanyang ulo at magpahinga sa katotohanan na ang Diyos ay so. I commend that message by Brother Daryl sa bawat isa sa atin. Napakaganda na paalala kung gaano kalaki ang Diyos at gaano kaliliit itong mga quote-unquote big issues sa paligid natin ngayon. And that will strengthen our faith, cause us to worship God more and to rest in God with hope. Okay, so yan ho ay nasa ating mga, pwede nyo balikan sa live po natin. Number next, meditation improves the knowledge and retention of God's Word. Tumatanim ang salita ho ng Panginoon. Maaaring hindi mo maalala yung eksaktong book and verse, maaaring hindi mo kayang i-quote yung buong talata, but certain parts of the Word of God that you meditated on, tumatanim ito sa atin. And guess what? Sa aking personal na experience ng mga pagdaan sa mga problema, kapag may mga sitwasyon na kaharap, ang madalas na nakakatulong sa akin ng mga salita ng Diyos ay mga salita ng Diyos na pinagbubulayan. Ay yung mga salita ng Diyos na minsang inupuan at pinagbulayan at pinag-aralan at nagiging malaking tulong ito at paalala at kalakasan at instruction sa mga kailangan gawin at maging pagpapayo rin naman sa iba. Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung Shama, hear, O Israel, or Shama Israel, yun yung word na hear, Shama, listen, pakinggan nito. The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Pagdating sa verse 6, and these words which I commanded this day shall be in thine heart. And muli, it should not be just in our mind. Okay, alam ko ang doktrina.
For example, again, going back dun nga sa message last Sunday, uh, uh, the sovereignty of God. No, okay, alam mo na ngayon, narinig mo ang pangangaral na ituro. Okay, alam mo ng isip mo. But is it in your heart? Meron bang epekto sa puso? Meron bang epekto sa damdamin? Meron bang epekto sa pagkatao? So, hindi ho sapat na basta alam lang natin. Dapat meron to epekto sa atin. So, muli, napakahalaga. So, it improves our knowledge and retention of God's Word. Not just the retention in our memory, but to retain it, to deposit it in our hearts. At pag tinuloy yung verse na ito, to deposit it in the hearts of our next generation. So, napakaganda, napakahalaga ng meditation ng salita ng Panginoon. Punta tayo sa two kinds of Christian meditation. Minsan meron ho nagtanong, hindi ko maalala kung sino o hindi ko maalala eksaktong tanong, pero isa sa mga sagot ay ito, yung dalawang klase ng Christian meditation. At pag nagbasa-basa tayo, generally kinakategorize sa dalawa ang Christian meditation. Una ay occasional or extemporary meditation. At meron na agad tayong idea kapag sinabi natin extemporary or occasional. Then meron din namang pangalawa, solemn or deliberate meditation. So tignan natin itong dalawang ito ngayong gabi at magbibigay tayo ng ilang halimbawa at tutuloy natin ito next time. Una, occasional or extemporary meditation. Ang ibig sabihin, Puritans, pag sinabing Puritans, ito ay mga theologians na nabuhay around late 1600s hanggang early 1800s or late 1700s, yung mga theologians and pastors ng panahon na yon ay kinilala sila bilang mga Puritans, at isa sa mga katangian ng Puritans ay they are quote and unquote the doctors of the soul. That is, they apply the word of God masterfully para sa buhay ng mga mananampalataya. At ang sabi, Puritans describe occasional meditation with adjectives like extemporaneous, abrupt, spontaneous, or short. Paano daw to describe? Yung pag sinabi natin occasional meditation, well, ito is extemporaneous. Para extemporaneous speech, hindi ka nakahanda pero tinawag ka para magsalita. Well, extemporaneous. Abrupt, biglaan, spontaneous, parang spontaneous combustion, bigla na lang nagsindi, bigla na lang umalab, or mga short meditation, So again, ito yung mga pagbubulay patungkol sa Panginoon, katangian ng Diyos, gawa ng Diyos, karunungan ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon, o mga patungkol sa mga katotohanan ng Panginoon, na bigla na lang, maybe by God's providence, something will be a cause or a trigger para magsimula at ang meditation na yon. Occasional meditation is spontaneously using any occasion of life to lift up one's thoughts Godward, to ponder His greatness, glory, and truth. So ito yung maganda ng spontaneous meditation, na kaya mong at pwedeng gamitin ang any and everything sa ating pang-araw-araw na buhay upang ang ating mga isip ay itulak patungo sa Diyos, upang ibaling ang ating kaisipan, ang ating mga tawag ng iba, spiritual eyes to look to God, habang yung ating mga physical eyes na nakatingin dito sa atin hong paligid, upang ating pag-isipan, upang tayo ay mamangha sa kadakilaan, kaluwalhatian at mga katotohanan ng Panginoon at kanyang mga katangian. So muli, occasional. Maya-maya, mayroon pa magbibigay tayo ng example. Let me just quote itong sinasabi ni David Saxton. God's people can practice occasional meditation at any time. Kahit anong oras, in any place, kahit saan, or in any situation, ano man ang kalagayan. It makes us use of each daily experience by comparing or contrasting it to the greater truths of God's Word. So kahit saan, kahit anong oras, be it morning, noontime, afternoon, evening, any place, sa eskwelahan, sa lugar ng pwede mangyari sa lugar ng trabaho, sa bahay, sa palantsahan o sa labahan, sa palengke, in any situation, ano man ang kalagayan, be it isang maganda at masayang kalagayan, or kalagayang mahirap, pasakit, mabigat o madilim. Pwedeng dumating ito the exercise ito, excuse me po, ng isang mananampalataya.
Bigay tayo ng example. For example, you saw a bird. Tumingin ka at nakakita ka ng ibon. At maaaring ang iyong isip ay kumambyo at tumungo agad doon sa sinabi ni Jesus, "Behold ye, the fowls of the air." Hindi sila, pagmasdan mo, ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-iimbak, pero ang iyong Ama sa langit ay hindi pinababayaan ang mga ito. Isa man sa kanila ay hindi babagsak na walang kapahintulutan mula sa ating Ama sa langit. Hindi ba tayo mas mahalaga? And you dwell on that. You meditate upon the providential care of God sa atin. Na siya na nag-iingat sa mga ibon ay patuloy na mag-iingat sa atin. At ang ibon na hindi babagsak, hiwalay sa kanya. At gayon din naman tayo. Gayon din naman tayo. Yung pwede tayo magpahinga sa soberanong kamay na may hawak sa atin. And dyan, just looking at the birds. Maaaring you're on your way to church service. Linggo ng umaga, maaaring nagmamadali ka, medyo na-late ka ng gising, nagmamadali ka, baka nasudog pa yung sinahing. So, it's not a good morning. Pero habang ikaw ay naglalakbay patungo sa church, maaari na, pihira, umaga ng linggo. At hopefully, ang iyong isip ay mapunta sa on that first Sunday morning, yung Sunday morning na buhay muli si Kristo. And that's the point. Bakit ka ba mag-i-invest ng time? Bakit ka ba magpapagod? Bakit ka gigising ng maaga? Bakit ka makikisama sa mga tao na wala ka naman talagang relasyon sa kanila? Bakit? It's first day of the week. The buhay muli si Kristo. At totoo ang pag-asang ng kaligtasan. Totoo ang ebanghelyo. So, nasunog man ng sinaing. Nasobrahan man ng asin yung itlog. Medyo pasaway yung mga bata. You can meditate upon the resurrection on that Sunday morning. You can go to the worship ready to praise God. Napakaganda, napakahalaga, napakalaking tulong ng Christian meditation. Or it may be you look at your wife. You look at your wife. Joke nga na isang mangaral. Pagtingin mo sa asawa mo, ang sasabihin mo ba, I praise God or oh no God? You look at your wife and maaaring naalala mo ang ginawa ng Panginoon dun sa Genesis na binigay ng Diyos si Eva kay Adan as a helpmeet. Ito yung tulong na saktong-sakto para sa iyo. Or, maalala mo yung sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5, husbands, love your wives even as Christ loved the church and gave himself for it. Ano yung pribilehiyo, yung ganda, yung sarap, yung saya na maaari mong luwalhatiin ng Diyos sa pamagitan ng pagmamahal mo sa iyong asawa. I hope, ito tayong mga Kristiyanong mga mag-asawa, when we look at that spouse that God has given us, we are amazed at the mercy of God. Muli, sabi sa Proverbs, he that findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor from the Lord. Woo! Or maaaring meron kang karamdaman. At habang nahandong ka sa iyong karamdaman, iniisip mo, darating ang araw na hindi ka na magkakasakit. Dahil yung may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. Wow. And you meditate on that. It gives you hope. Kahit na masakit yung gastos sa gamot, kahit na masakit, maaaring physically, may dulot na sakit ang iyong karamdaman, but you have a hope. A sure hope ng muling pagkabuhay, ng glorified body na ibibigay ng Panginoon. And we can go on and on sa mga pang-araw-araw. Nakastuck ka sa traffic. Pwede kang magtumingin-tingin at hingin sa Lord, help me meditate. Kabila ng maraming mga bagay na pinagdadaanan na mga alalahanin ay nawa
ay ito'y magdulot sa atin ng pagpupulay at pagtingin at sadyang paano ba? Hindi sadya. Pagtingin at makita ang kamay ng Diyos na gumagawa sa maraming mga bagay. So again, maaaring may mga times na yung traffic na inis ka ay maging blessing para, oh, what a sweet time of meditation. Nakaupo ka lang doon sa bus, o nakatayo ka doon sa bus, pwede ka magbulay. Anytime, any place, any situation. So, it could be a sweet time of meditation. So, muli, ay pwede maging instrumento ito na magiging malaking tulong sa atin, sa pamumuhay natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, sa maraming mga aspeto ng ating mga buhay. Hindi lamang yun, occasional meditation uses any experience in life to glean spiritual results. Ano man yung karanasan natin sa buhay, again, positive, negative, we can meditate para makakuha tayo ng pakinabang, changing the everyday activities of life into jewels of divine thoughts. Hindi ko maalala yung eksaktong pangyayari, pero meron mga times na kami mag-asawa ay nag-uusap. Buti na lang, minsan on the way na traffic, ang tagal. Pagdating dun sa lugar, buti na lang. Ang galing talaga ng Panginoon, walang aksidente sa kanya. Salamat sa Diyos. So again, we can turn everyday events, be it quote and unquote good or bad sa ating mga mata to jewels, mga panahon na mga diamante, mga kayamanan ng mga katotohanan ng Diyos ay lalong naging espesyal sa atin. So that's very, very wonderful. Psalm 19 verse 1, ang sabi ng mga awit, ang sabi ni David, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Now, hindi ito limitado sa heavens, hindi ito limitado sa mga heavenly bodies. We can look around, as Romans chapter 1 said, God has displayed His wisdom and power through the things that are made. Yung invisible things are clearly seen through the things that are made. Kapag ikaw ay tumingin sa microscope, you can sa biyaya ng Panginoon ngayon sa availability ng social media through YouTube, you can just search for microscopic things and mamangha ka. Even the most seemingly simple microorganism ay napaka complex. Nakakamangha yung karunungan ng Diyos na kita doon sa mga bagay-bagay na yon, yung fine-tuning, if you be interested in reading yung mga fine-tuning of the universe. Ang sabi ng mga scientifico, nakikita nila na talagang mahirap paniwalaan na aksidente lang ang lahat, because hindi ko maalala exactong number, gusto ko sabihin 22 variables that very finely tuned. For example, gravity. Kung nabawasan ng kaunti o nadagdagan ng kaunti ang gravity, life will be impossible. Nabawasan ng kaunti, nadagdagan ng kaunti ang heat or yung distance ng mundo from the sun, life will be impossible. Again, those finely tuned things, na pwede nating makita sa napakaraming nilikha ng Panginoon, will really cause us to be, wow! Lagi kong ginagamit na example dito sa church, yung tubig, again, H2O, hydrogen, oxygen, both combustible, pero sa tamang timpla, hindi nasusunog. Pamatay actually sa apoy. So, wow! Paano yun? So, muli, kamangha-mangha ang ating Panginoon na gumawa ng lahat ng ito. While looking at the night skies, consider the awesomeness of God. Billions upon billions of stars. Sabi na sa salita ng Diyos, He called them by their names. Nagsalita lang ang Diyos at narito ang lahat ng nilikha na ito. So, again, it shows that how wonderful, how great our God is. Observe the creation and think of the Creator. And then letter B, yung isa pang uri ng meditation, is the solemn, deliberate meditation. The essential attribute of deliberate meditation is it is a planned activity. Ito na yun. Talagang pinlano mo, meron kang naglalaan. Kung paano naglalaan ka ng oras sa isang araw na kumain. Example, if you're eating 3 times a day, naglalaan ka. Let's say, sa busy schedule mo, naglalaan ka ng 15 minutes, 20 minutes a day
times 3, so isang oras kukunin mo sa buong 24 oras, isang oras sa ilalaan mo para kumain. Naglalaan ka talaga ng oras at merong kang time na nilalaan para doon. At yun din itong deliberate meditation. Ito ay planado, merong oras na nilalagay upang maglaan ng panahon na i-focus mo ang iyong sarili sa mga katotohanan ng Diyos sa upang pagbulayan ito. Sabi ni John Paul, it is a purposed and advised bending of the mind to consider and muse on some good and wholesome matter with resolution to work the heart into a holy temper, to which end we separate ourselves from all companies and occasions that might distract us. So talagang binubukod mo ang iyong sarili upang magbigay ng panahon upang pagbulayan ang salita ng Diyos, pagbulayan ang mga pangyayari, pagbulayan ang mga katotohanan ng Panginoon, mga kilos ng Diyos, mga pagtugon ng Panginoon sa panalangin. Talagang ibebend mo ang iyong kaisipan sa bagay na ito. Well, isa-isahin natin, ano ba ang purpose nito ng deliberate? Well, it is not accidental. It is purpose. It is purpose. Sinasadya ito. Hindi ito accidental, hindi ito extemporaneous. It is planned. Taglaan ka talaga ng panahon. Or maybe, gumising ka na mas maaga, 15 minutes bago ka kumain, bago pumasok sa eskwelahan, or bago ka matulog. At madalas yon sa Book of Psalms, na pag-aralan natin minsan, I prevent nakalimutan ko eksaktong mga wording ng salita, pero I prevent myself from sleeping that I might meditate upon thee in the night watches. Sabi sa Psalm, something to that effect. No? Talagang bago matulog, pinagbubulayan ng salita ng Panginoon all throughout the day, as someone said, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So muli, handoon, planado, naglalaan talaga ng panahon. Letter number 2, na katangian ng deliberate meditation, it is advised. That is, it is directed. There is a specific target, may specific passage, or may specific subject. For example, pwede mong specific target ay yung passage na pinag-aralan last Sunday. Isaiah chapter 40, kung nagkakamaling tanda. Or a passage na nadaanan doon sa Sunday school, or nadaanan doon sa Sunday afternoon service. Again, may deliberate na passage. Or sa Bible reading mo kanina ay meron kang nabasa na may striking na katotohanan doon patungkol sa Panginoon. You may record that and then balikan mo doon sa meditation time. Or particular, hindi na ang passage basta, kundi may particular truth. Sa tindi na isa sa mga magagandang meron tayo ngayon ay madaling mag-Google. If you haven't tried it, subukan nyo. Nasa Google, type mo lang, verses about, let's say, ang pinaglalabanan mong kasalanan ay lust. Well, verses about lust, and then ibibigay at maraming mga listahan, at pwede kang pumili ng isa, dalawang mga verses na i-meditate yun patungkol sa particular na paksa. So muli, napaka daming available tools. So anong purpose ito? It is purpose, sinasadya, planado. It is advice, meron kang target, may particular na punteriya, and then it is the bending of the mind. It takes the work. It takes work to direct, guard, and keep the thoughts from wandering and focusing on the truths of God. Ibinibend mo talaga yung isip mo, binabantayan yung isip na nakatutok doon at magbubulayan ang salita ng Panginoon. Yan, it may do well na talagang maaaring i-silent mo muna ang yung cellphone, or ilagay mo muna sa medyo malayo to spend that 5-10 minutes para pagbulayan mo ang salita ng Diyos or so. Nawa ay ito ho ay maging tulong. It is a mental work. It's the bending of the mind. It's a hard mental work. Lalo na kung hindi tayo sanay sa bagay na ito. Lalo na patungkol sa mga banal na bagay. Marami sa atin magaling tayong magbulay ng mga problema. Talagang hindi mo pinakawalan sa isip mo yung problema. Now, papalitan mo yun ng mga katotohanan ng Panginoon. Mga katangian ng Diyos. Mga ginawa ng Panginoon. So, it's a mental work. Number 4, it's a working on the heart. It's a heart operation. Not merely a mind exercise or making the truth clearer in our thinking, but letting it and directing it to affect the affections. As we have read in Deuteronomy chapter 6, these words I have commanded this day shall be in thine heart.
So, hindi lamang ito a call for memorization. Thy word have I hid in mine heart. Na meron itong dapat i-direct ito sa ating affections. Muli magkaroon ng epekto sa ating damdamin. Uminit ito, ma-inspire tayo para gawin ang kalooban ng Diyos or labanan ang partikular na kasalanan upang itulak tayo lalo sa pagkawangi sa ating Panginoong Jesucristo. So, working on the heart. Colossians chapter 3 verse 1, anong paalala sa atin ng salita ng Diyos? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Cause us to action. Where Christ seated on the right hand of God, and then hindi lamang to, basta cause us to action, set your affections on things above and not on things on the earth. It may be that your actions looks like you're seeking those things which are above, but your affections are on the things of the earth. Posible po yan. And ang ganda ng preaching minsan ni Bodhi Bacum about not loving the world. That maraming sa church, yes, they may not be doing the things of the world, but how they love their affections is for the things of the world. Kaya ang ganda ng paalala ng salita ng love not the world, neither the things that are in the world. It's not just the action, but the affection. Ang binupuntirya ng Panginoon. Set our affections on things above. It's the, so itong biblical meditation is to help us to do that, to set our affections on things above. Important outward action without inward desire or conformity is considered a hypocrisy and is offensive to God. Kung naalala natin, sinabi ng Panginoon sa Matthew 15:7, Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Meditate on this. Maybe this coming Lord's Day, isa ito sa mga magandang passage na i-meditate natin. And sa biyaya ng Panginoon, purpose that we will not just be a lip service, but really a heart focus on God sa pagsamba. O dito tayo matatapos. Basahin ng 1 Corinthians 13 verse 1. Ang sabi, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods and to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profited me nothing. Kung wala yung pagmamahal, kung wala yung affections, walang saysay. Walang saysay. Kaya makita natin ang ganda at napakahalaga ng Christian meditation because it is directed to our affections. At nawa, ito yung maging tulong sa atin. Well, dito matatapos ang ating lesson ngayong gabi. Tingnan ko lamang po kung meron tayong mga tanong. Una ho, salamat at kasama natin si Nanay Lani. Muli, Nanay Lani, God bless po. Pinagpipray namin kayo po tayo. Hopefully, makasama namin kayo ulit sa gawain. Pero meron siyang tanong. During a Christian meditation, can it be done also during family devotion or by two individuals only? Well, possible dahil when we pag family devotion, madalas ang nangyayari lalo na sa naglilid ng devotion, ang goal niya ay maituro, for example, ang tatay maituro sa kanyang asawa at mga anak ng katotohanan. And then, ang kailangan gawin ay yung mga katotohanan na yon, hopefully, ay i-meditate ng spouse or ng children. Or i-meditate din ng nagturo. Or, kung kayo ay dalawa, for example, mag-asawa, maaaring may particular passage na pag-usapan nyo. And it will be iron sharpening iron. Maaaring may mga anggulo, o may mga bagay na hindi nakita ng isa, may share ng isa, at napakaganda kapag ang mag-asawa ay talagang parehong mananampalataya at merong pagbabahagian sa isa't isa ng katotohanan ng Panginoon. So, muli, now, iba nga lang yung talagang personal meditation na kung saan you will work up yung isip at puso patungkol dun sa mga katotohanan na napag-usapan. Okay? Dahil dito talaga
makikita natin it's a meditation, lalo sa mga records ng mga naunang Kristiyano. It's almost always a back and forth sa meditation and prayer, meditation and prayer, meditation and prayer. So madalas ito ay ginagawa personally. Now, magiging malaking tulong ito kung idadagdag natin yung personal devotion, personal meditation dun sa family devotion. Kasi madalas, again muli nga, pag sa family devotion, nangyayari lang, may isang nagsasalita, and then meron nakikinig. Pero pwedeng mangyari na walang meditation doon sa mga sinabi or pinakinggan. So muli, ay pwedeng ma-miss ang mga ito during those times ng discussion, maybe between two individuals. So, iba po rin po yung personal meditation natin bilang mga mananampalataya. Tignan ko lamang din ho, mukhang meron text number next. Ang mga kulto ay may maling doktrina ang mga kulto o may maling doktrina ay nagme-meditate din pero patungo lang sa maling paniwala nila. Ano ang pwedeng maging pakinabang nito sa tao? Again, muli ho, ang salita ng Diyos kahit sa mga hindi mananampalataya ay may pakinabang. Romans chapter 1, ang salita ng Diyos ay nakasulat sa puso ng mga tao. That's why we can see a general direction of morality. We expect a general direction of morality in people. So kahit mga hindi mananampalataya, pwedeng magbasa ng salita ng Diyos, and it can have an outward effect sa kanilang pamumuhay. Pero ang kauna-unahan na kailangan muna mangyari ay talagang tunay nilang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang una munang mangyayari kung mangyayari muna yung kapanganakang muli. Kung ang banal na Espiritu kikilos sa kanila at sila ay mapapanganak muli at mananampalataya sila sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil anumang quote and unquote conformity ng kanilang buhay, mawawalan ng saysay ito. At hindi posible ang tunay na pagmamahal sa Panginoon sa isang taong hindi tunay na mananampalataya. Maaaring mayroong great religiosity pero walang totoong affection sa Panginoon, dahil ito ay ang pagmamahal sa Diyos ay nangyayari sa isang tao na tunay na sumasampalataya kay Kristo. Dahil kung hindi mananampalataya ni Kristo, hindi talaga nagmamahal sa Panginoon. You cannot have the Father if you do not have the Son. Hindi ko maalala eksaktong, meron akong verse na sinusubukang alalahanin. Pero merong sinabi sa to that effect. Kung hindi mo sinasampalatayanan ng anak, kung hindi mo tinatanggap ang anak, you do not have the Father. Hindi pwede. So, hindi ka totoong mananampalataya ng Ebanghelyo. Now, pwede bang magkaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya? Yes. As we have said, ang Diyos ay naglagay ng kanyang mga kautusan sa puso ng mga tao. Ang isang taong hindi ligtas pwede magbasa ng salita ng Diyos at pwedeng kung paanong siya ay naapektuhan ng salita ng isang artista. For example, nanood siya sa television, ang sabi ng may sinabi ng artista, nagkaroon ng epekto sa kanya. At ganun din, ang salita pwede magkaroon ng epekto sa kanya at maaari meron siyang baguhin sa kanyang buhay. Pero iba yung kilos ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Dito ho tayo matatapos ngayong gabi at tayo ho ay manalangin. Pinupuri namin ang iyong pangalan, O Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong salita na iyong binagkaloob sa amin at nawa ang mga katotohanan na ito ay patuloy namin maisabuhay at magkaroon kami ng disiplinadong pagbubulay ng iyong salita. At ito ay magtulak sa amin sa pagmamahal sa iyo. Ito ay magtulak sa amin sa patuloy na kabanalan at paghihintay sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala. Tulungan po kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging taganap nito. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, reminder po, February 25, Family Sunday dito sa JCBC. If you could come, ay napakaganda. God bless po. Magandang gabi.